May kani-kaniyang pahayag ang mga mamabata sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Komento ng ilan, hindi lang ang buhay ng Pangulo ang nalalagay sa peligro, kundi maging ang integridad ng pamahalaan at ng demokrasya. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kung ang bomb joke, pwede mong ikakulong. Paano pa kaya kung binantaan mo ang buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa? Yan ang komento ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores kaugnay sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Matatandaan sa isang online press conference kahapon, gigil na gigil ang pangalawang Pangulo sa itinuturing niyang panggigipit o pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Flores, hindi dapat baliwalain ang mga sinabi ni VP Sara. Dapat rin umanong pag-aralan ng Department of Justice ang mga maaaring harapin ng pangalawang Pangulo sa ginawa niyang pagbabanta. Umalma rin ang iba pang kongresista sa pahayag ni Duterte na kumontrata na siya ng isang assassin para targetin ang Pangulo. Nanawagan si House Majority Leader Jose Manix Dalipe sa mga otoridad na magsagawa ng malaliman at patas na investigasyon kaugnay dito. Sabi naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, bukod sa banta o sa away politika, dapat isaalang-alang din ang epekto ng mga pahayag ni Duterte sa mismong demokrasya at dapat lang napanagutin ang sino man maglalagay sa integridad ng pamahalaan sa peligro. Hirit naman ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V, tama na ang drama at budol. Dagdag niya, kung kaya ng pangalawang Pangulo na maglabas ng matapang na pahayag, dapat kaya niya ring harapin ang Blue Ribbon Committee para ipaliwanag ang paggamit ng confidential funds. Josh Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.